42 degrees Celsius ang heat index o damang init na naitala sa San Jose Occidental, Mindoro ngayong araw. Nagbabala ang pag-asa na mataas ang tsansa ng El Nino sa mga susunod na buwan. Saksi si Mark Salazar. Habang nasa state of national energy emergency ang bansa, pinagtitipid ang lahat sa enerhiya. Enerhiyang kailangang una para maibsan ng tag-init. Hindi naman pwedeng hindi mag-aircon. Natural, mainit. Hindi kaya. Malit ang aircon namin pero mainit pa rin. Oo nga ho, lalo na kayo, baka Senior na ako. senior na kayo. Kaya wala. Hindi pwedeng ma-heat stroke. Baka tayo maatakihin. Kung tutuusin, wala pa tayo sa peak ng tag-init pero matindi na ang alinsangan sa maraming lugar. Posible pa yang tumindi, lalo't sabi ng pag-asa, mataas ang tsansang magkaroon ng El Nino sa pagitan ng June hanggang August. Pero higit pa sa tuyong panahon na idudulot niyan, ang pinakadapat paghandaan ay ang pagsapit ng Southwest Monsoon Season o yung habagat. Isang potential climate crisis kasabay ng energy crisis. El Nino na dadagok din sa ating agrikultura pagdating ng planting season ng December at January. Usually nangyayari ito sa later part ng El Nino, no? Nag-peak. So ito yung kakulangan ng soil moisture na mag-epekto sa mga pananim. So anong pwedeng gawin ng mga farmers natin? So pwede silang mag-change cropping ng ano yung tamang crop para sa lesser na ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.